power to the people, o siguro kapangyarihan sa sambayanan, nais ko kayong batiin ng isang mapagpalayang hapon. Noong una kong nalaman na ang tema ng ating TEDx ay, ito nga, power to the people, ang mga imahe, mga ideya na pumasok sa aking isip, katulad na rin na marami sa inyo, ay mga imahe ng mga taong kumikilos, maraming tao na nasa kalye, nanginitigan, mga taong nakakaisa upang maabot ang kanilang mga layunin o ang kanilang mga alikain. Kung titignan natin ang mga imahe na ito, ang isang elemento na nakapaloob ay ang dami. We always associate people's movement with number. Maraming tao, dahil totoo din naman na kailangan ng partikular na dami ng tao upang maisulong ang pagbabago, upang mapaabot ang ating mga ideya at maabot ang ating mga layunin. Pero kung iisipin natin, yung marami na yun, yung libo-libo na nasa kalye na yun, nagsimula yan sa siguro isa o dalawa o ilan na kung saan nila nakuha ang kanilang tapang para ibahagi ang isang bagay na nasa kanilang damdamin. Saan lang ba ito nanggagaling? Saan ba nanggagaling ang tapang ng isa, ng dalawa, ng ilan na siyang umudyo ng tinatawag natin people power? Ako po ay nabiyayaan na makapakinig at maging tagapagmana ng ilang mga kwento na aking nasaksihan, aking napakinggan sa pakikilakbay kasama ang mga katutubong pamayanan sa ating bansa. Sa kanila ko natutunan ang ilang mga ibabahagi ko sa inyo ngayong hapon. Ang isang kakilala ko ay si Mark Astoresa. Isa siyang katutubong agta. Ang mga agta ay mga katutubong pamayanan sa Hilagang Quezon. At siya ay isang mag-aaral sa isang paaralan, ang sentrong paaralan ng mga agta, na pinayo ng mga pamayanan. Dahil ang pakiramdam nila, yung edukasyon na nakukuha nila sa tinatawag nating public schools or mainstream schools, ay hindi akma sa kanilang buhay, sa kanilang sitwasyon. Minsan, inimbitahan kami na makibahagi sa isang school celebration at si Marlon ay naatasan na magbahagi tungkol sa kanyang karanasan bilang isang mag-aaral. Nakwento ni Marlon na isang araw daw, dahil may pinabili sa kanya sa bayan, bumaba siya sa bayan at napadaan siya sa palengke, na napakinggan niya o nasa iba na napakinggan niya yung isang nagtitinda at isang may edad na agta na nag-uusap. Yung may edad na agta, may dala-dalang mga produkto. Ganun naman sila, magdala ng produkto at ibibenta sa bayan sa mga nagtitinda doon. At napansin niya na yung nagtitinda, binabarat yung agta ng produkto. Ngayon, si Marlon, dahil may kaalaman na siya sa pagkwenta, doon niya napansin na, teka, minamali-mali yata nung nagtitinda yung presyo ng kalakal. Siguro gustong i-testing ba? Kung marunong yung matanda na magkwenta. At maya-maya nga, napansin niya na dahil kita sa kanilang pag-uusap na hindi marunong sa pagkikwenta yung matandang akta, ang ginawa ng nagtitinda ay nagbigay siya ng presyo na mali ang kwenta. Ngayon si Marlon, habang nakikita niya yun, gusto niya sanang magsalita, gusto niya sanang lumapit. Pero dahil na sa tagal ng panahon na sila ay pinuputya bilang madumi, mabaho, bobo, walang alam, natakot si Marlon na lapitan ng nagtitinda dahil baka siya ay pagtabuyan. Pero nung nakita ni Marlon yung matandang agta, nakita niya yung hirap, yung pagod, yung pinagdadaanan ng matandang ito sa araw-araw na magbababa siya ng produkto at ang pambayad sa kanya ng mga tagabayan ay ang pangungutya at ang panluloko. At naramdaman daw ni Marlon ang bigat sa loob niya, yung bigat ng loob at lungkot na bakit ba ito nangyayari sa aming mga agta? Bakit ba kami pinungutya at pinagtatabuyan? Tao din naman kami, di ba? At yung kanyang bigat ng loob ay naging galit hanggang sa ito ay naging tapang. Na bago pa niya mapag-isipan kung ano ang susunod niyang gagawin, nandun na siya at kumampang siya, nilapitan niya ang agta na paalis na. Ang agta, ano pa niya agta?
na nilapitan ang nagtitinda at sinabi sa nagtitinda na, teka lang po, mali po yata ang inyong kwenta. Habang kinikwento yun ni Marlon sa amin, sa amin nakikinig sa kanya, daral-dal ang boses niya at umiiyak niyang binanggit kung paano niya naalpasan ang takot at paano ang takot ay nalintaba. Sa pakikinig kay Marlon, naisip ko na ito yun eh. Ito yun. Pag tayo ay nauugat uli sa ating pagkatao, naaalala natin kung bumubulwak ang tapang sa ating damdamin. Para sa ibang mga educators, ang mga kwentong ganito ay nagiging testimony or nagiging testimony ng halaga ng literacy at numeracy. Kadalasan, sasabihin na, tignan nyo, pag marunong kang bumasa, sumulat pagkwenta, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Kaya mong naiwasan na lumutin ka. Pero kung iisipin natin, sa isang banda, yung nagtitinda naman, marunong din sa pagbabasa, pagsusulat at sa numeracy, di ba? Pero, ginamit niya ang alam niya para lukuhin yung agka. Kaya kung susulihin natin, talagang susulihin natin ang mga pangyayari, hindi yung kaalaman, hindi yung competency, hindi yung pagsusulat ang mahalaga eh. Ang tanong, yung mga alam ba natin, nakaugat ba sa ating pagkatao? Itong mga galing ba natin, ito ba ay nakaugnay sa ugat ng ating pagkatao? Para ito ay gagamitin natin upang isalamin sa iba at iparamdam sa iba ang sarili nilang pagkatao. Ito ang natutunan ko kay Marlon. Ang halaga ng dignidad ng ating pagkatao. Dumako naman tayo sa Mindoro, kung saan minsan ako ay nabigyan ng pagkakataon din na facilitate the discussion of elders and a group of college Mangyan students. So ito, mga kolegyong mag-aaral ito, mga Mangyan, tubo, at ang session na yon ay upang magkaroon ng dialogo ang mga nag-aaral na Mangyan at ang kanilang mga community leaders. Kadalasan, ang isang kinakaharap ng maraming kabataang katutubo ay ang hamon ng pagiging katutubo. Dahil sa ating lipunan, ang kadalasang mensahe na nakukuha nila ay iwanan mo ang iyong pagiging katutubo. Yan ay backward, primitive, uncivilized, kaya kinuputsa sila. Ang pinapaliwanag ng mga nakatatanda, mga leader ng mga katutubo ay, yun ba ang logika na dapat sa buhay? Na dahil pinuputsa ka bilang katutubo, bilang Mangyan, ang logic ba na naiiwanan mo ang iyong pagkatao? Mahaba-habang usapin ito at hindi natin kaya sa text. Pero masasabi ko lang, pinapot kami ng 3 araw doon sa diskusyon na yun para sulitin yung baluktot na logika na yun. Yung logika na dahil ang pagiging katutubo ang parang problema sa lipunan, yun ang dapat iiwanan. Pero kahit na naging malinaw na sa mga kabataan na yun, usapin ng karapatan, usapin ng laman ng pagkatao, hindi maiwasan ang bigat pa rin ang pakiramdam nila. Kasi ang nararamdaman nila ay paglabas pa rin nila ng session na yun, araw-araw, kakaharapin pa rin nila ang mga hamon ng pagiging katutubo. At ang mga hamon na ito, hindi lang ito pang-individual na hamon na ikaw ay tututog siya. So, hindi lang yun. Minsan yung pinapasok ang inyong pamayanan, digitalization, mga proyekto na hindi angkop. At ang nangyayari ay maraming issue na kailangan kaharapin ang pamayanan. Ngayon, naramdaman siguro ng isang leader yung bigat ng loob, mga kabataan, at siya ay nagtumayo. Sabi niya, alam mo, nung kami rin ay kabataan, nung kami rin ay leader, bagong leader sa pamayanan, at kausap namin ang mga matatanda tungkol sa mga issue din na ating pinakaharap. Sabi ng mga matatanda, sana ito ang inyong alalahanin, na ang pinapamana namin sa inyo ay kami ay nanindigan sa abot ng aming
kaya. Kaya sana kayo rin, para sa susunod na salindahin, kayo ay magpatuloy na manindigan. Huwag ninyong kalikuran ang mga hamon hanggang sumisikat pa ang araw. At yun ang pinamana ng mga leader sa mga kabataan na yun. Ang mga kabataan na yun, ay ngayon, nag-graduate na sila, naghahanap din ng paraan upang lalong mapaugat, maging malaki ang ugat nila sa pamana na kasaysayan ng paninindigan na bigay sa kanilang mga nakatatanda. Ang aking huling kwento ay isa namang napamana sa akin bilang ako rin ay isang katutubo sa Cordillera. Malamang ilan sa inyo ay alam na ang kwento ito, ang kwento ng Chico Dam, the very popular Chico Dam. At ang isang naging matingkad na boses noong panahon ng oposisyon sa Chico Dam ay si Maclean Dulag. Si Maclean Dulag ay masasabi siguro, noong panahon din na yun, may mga nag-iisip na ignorant yan. Kasi hindi naman yan nakapag-aral, hindi yan pumasok. Pero, ang isang malinaw sa buhay ni Maclean Dulag ay ang pagiging mag-aaral niya ng buhay. Pinapagkita ng dapo si Maclean Dulag ay pinaslang kaugnay ng kanilang oposisyon dito sa Chico Dam. Ang isang naibahagi ni Maclean na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin, ginagamit pa rin sa usapin ng sustainable development ay ang ilang mga kataga niya. Sabi niya, at ito ang naging batayan ng patuloy niyang pagkilos. Hindi lang siya, kundi ang mga tao sa Cordillera. Sabi niya, ang lupain ni Nuno ay biyaya na dapat pangalagaan. Ito ang habilin ni Apo Kapunyan sa lahat ng kanyang mga anak. Ang lupain ni Nuno ay sagrado. Ang lupain ni Nuno ay pinakamamahal. Mula sa kanyang sinapupunan na ipamanak ang pamayanan at buhay kalinga. Ilang beses sinubukang i-bribe or kumbinsihin si Maclean na mali ang kanilang pinaninindigan. Pero sa kanya, malinaw ang isang bagay at dito siya nakaugat. Nakaugat siya sa malalim na mga ugnayan na siyang nagbibigay buhay. Ang ugnayan ng tao sa kalikasan, ang ugnayan ng tao sa tao, at ang ugnayan ng tao sa may likha. Dito siya nakaangkla sa patuloy na pakikibaka nila noong panahon na yun, kahit iilan lang sila kung titignan sa mata ng buong Pilipinas. Siguro ito yung tatlong masasabi ko na aking narasaksihan na pinanggagalingan ng tapang, ng kakayahan na kumilos sa harap ng takot, sa harap ng maraming banta. Kung tayo ay nakaugat sa ating pagkatao, kung tayo ay nakaugat sa pamana ng paninindigan ng ating mga ninuno, kung tayo ay nakaugat sa pinakamahalagang ugnayan na nagbibigay buhay, kaya nating manindigan. Bilang isang guro, ang isang natutunan ko dito ay hindi sapat na nagtuturo ka ng mga tinatawag na competencies. It's not enough that we teach competencies, reading, writing, mag-PhD ka ba? Hindi yun eh. Dahil hindi yun ang pinagagalingan ng tapang at ng paninindigan. Sa dulot-dulo, ang pinagagalingan nito ay ang ating pagkaugat. At uulitin ko, tayo ba ay nakaugat sa ating pagkatao? Nakaugat ba tayo sa pamana ng paninindigan ng ating mga ninuno? At nakaugat ba tayo sa mga ugnayan na nagbibigay buhay sa ating lahat? Ngayon, sige, may 2 minuto pa daw eh. Habang binubuo ko kasi itong ibabahagi ko sa inyo, may naalala akong isang kanta na natutunan ko dito sa UPLB. Pamana din ba? Pamana ng mga older batches sa aming batch. Hindi ko alam kung namana ninyo. Pero kung namanan nyo man, kung narinig man ninyo, baka pwede nyo akong sabayan sa pagkanta. Naisip ko kasi parang ganun eh. Ang mga paninindigan ay parang mga kandila.
sa ating sarili. Mga handila na maaaring magbigay liwanag. Sabayan na lang ako, hanggang matapos ang ating 18 minutes. It goes this way. Kandila sa gitna ng kadiliman, ang hawak mo sa iyong mga kamay. Umaasang ika'y makakakita sa pamamagitan ng liwanag niyang taglad. Hindi ka dapat matakot sa pagdilim, mayroon kang kandila. Ito ay gamitin at ang iyong pagkukunan ay iyong makikita. Ilaw na dulot ng ibang kandila, nagtatawag pansin tumutugon. Pawang mga bituin na nga sa lupa, malayo ka'y nais mo ng kapusin. Halina't lakbayin